Good day mga kanegosyo. Nagpaplano ka ba magnegosyo at kukuha ka ng commercial space? Naku, wag mong gagawin yan. Ibigay mo na lang yung pera mo sa landlord mo mga kanegosyo. At least hindi ka pa nahirapan sa pagpapatayo ng negosyo mo. Ganon din, malulugi ka rin naman eh. Bakit? Tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit hindi na okay kumuha ng commercial space ngayong 2025 kung nagpaplano ka magsimula magnegosyo? Una, sobrang mahal ng renta ngayon mga kanegosyo. Pangalawa mga kanegosyo, online na ang labanan ngayon sa pagninegosyo. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, nasimulan ko itayo yung sari-sari store. Sari-sari store ko, nagre-rent lang din ako mga kanegosyo. Excuse. Pero 10 years ago mga kanegosyo, okay pa kumuha ng commercial space or physical store. Kasi mas prepared ng tao lumabas. Kung bibili sila ng milk tea, kung kakain sa labas. Although may delivery na nun mga kanegosyo, pero mas prepared ng tao lumabas. Excuse. Kaya mas okay pa rin mag-physical store 10 years ago. Pero after ng pandemic mga kanegosyo, malaking pagbabago sa pagninegosyo. Online na ang labanan ngayon mga kanegosyo. Yung mga lolo nyo, lola, tita nyo matatanda, tito nyo matatanda, anak nyo bunso, kapatid mong bunso, lahat marunong na umorder online. Ang renta sa commercial space, sabihin na natin 20,000 per month, 1 month advance, 3 months deposit, 80,000 agad yan. May 1 year contract ka pa sa landlord mo. Kung sa SM ka kukuha, 12 months bagsak, isang bagsakan na bayad, hindi na marerepand yan. Halimbawa, hindi naman SM yung pagpupwestuhan mo, yung 1 month advance, 3 month deposit lang. Papagawa mo yung pwesto mo, mag-hire ka ng tao, 100,000 na plus yung nagagastos mo. Mag-o-open ka ng negosyo ngayon, anong store mo ngayon. Pag open mo, walang tinda, walang benta. Bakit? Hindi mo muna na-try online eh. Hindi mo muna na-test online. So, gumastos ka na agad ng 100k para lang sa wala. Tulad ang sabi ko kanina, ibigay mo na lang yung pera mo sa landlord mo. Ganun din naman, at least hindi ka pa napagod. Mga kanegosyo, online na ang labanan ngayon. Kung wala ka pa negosyo, simulan mo sa paggagawa ng original content. Magsimula ka online. Kapag kumita ka online mga kanegosyo, tsaka kumuha ng commercial space or physical store. Ganon din naman eh, kapag kumuha ka ng commercial space, tatrabahuin mo rin online. Magpo-post ka rin sa social media, gagawa ka ng page mo, magpo-post ka sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Ganon pa rin mga kanegosyo eh. Tatrabahuin mo pa rin yung online mo. Mas much better na simulan mo na agad. At least hindi ka pa nag-iisip pambayad mo next month, pambayad mo sa renta, pambayad mo sa tao. At least kung malugi ka online, hindi ganun kalaki yung perang mawawala sa iyo mga kanegosyo. Hindi ka agad nagbagsak ng tas naka 1 year contract ka pa, sakit pa sa ulo nun. May mga kupal pa na landlord na ipapabayad pa sa iyo yun. Hindi wala silang pakialam kung nalugi ka o hindi. Hindi, sa kontrata natin naka 1 year contract ka sa akin eh. Pero may mga landlord naman na mababait. Kasi alam niyo lugi ka naman na eh. Sige, okay lang, hayaan mo na yan, alis ka na lang. Ngayon 2025, hindi na advisable na kumuha ka agad ng physical store. Dahil yung mga landlord lang ang kikita dyan. Much better simulan mo muna online.
Siyempre, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, hanapin ang community ng mayaman, focus in one, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Lalo na kung wala ka pa negosyo, simulan mo ng original content. Post ka araw-araw. Magkwento ka, mag-voice over ka, kung ano yung skill mo, ano yung ginagawa mo sa trabaho mo, i-voice over mo. Yes, nakakapagod gumawa ng original content, nakakahiya. Lalo na kung may edad ka na, utusan mo yung anak mong bata, videoan ka araw-araw at i-post sa social media. Dahil yan na po ang labanan ngayon mga kanegosyo. Makapansin nyo, karamihan ng mga negosyong kumikita, puro gumagawa ng original content. Kung negosyante ka at hindi ka gumagawa ng original content, baka mawala ka sa eksena. Siyempre, kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang. Hindi na ako kukuha ng commercial space. Haba, no? Sa mga dumadanas ng pagsubok na negosyante or struggle dyan, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.